Bata, you can go to your class. Okay, mga bata. Outside the class. Okay. Ito yung mga bata. Please, gawas na gawas. Putog lang sa 10 years old and below. Kung 10 anyos, and then paubos. Okay, you can go to your class. 10 years old and below. And then, 11 and above. Pabilin sila karoon yung araw na gabi. Amen. So once again, mayong gabi sa tanan. Amen. Salamat. Karoon nga gabi. O, Jis Anyos, paubos. Likod, sa gawas. Okay. Ayaw ka wala ka. Kaya mga maistar dito. Sali matiman ko na. Okay. Sila nagbantay ko na. Ako sila kisingan na sila na ginagbantay. Okay. Mahilong na lang dito. Okay. So this evening, walang blessing, no, na matag-usa maski ulan. Walang blessing na nakatakaroon din. Panginaw sa pulo sa Ginoo. And then Brother Bobby will give us the message kami nga hapon. Itong dapat kung nahula kasi Brother Bobby will come and preach us karoon nga gabi. Salamat kayo, no? Karoon nga hapon sa Ulan Thursday. Lagi po sa simbahan. Blessing. Thank you, Pastor Monche. Also sa Matagusa. And I hope magpulong si Ginoo. Hindi kita magtawa galing pag-connect kita sa pulong si Ginoo always. And also, salamat kayo. Karoon nga gabi mag-learn ta sa Bible. Open your Bible in the book of Mark. And then please stand. Mag-indog ta sa Mark chapter 5. So ato ni tunan ang kinabuhi ni Jairus. Okay? Mark chapter 5 verse number gikan sa verse number 21 hangtod sa verse number dito mag-end sa taas atong basahon, no? Verse 40. So ato ni basahon responsively mga babae, verse 21. Mark chapter 5 verses 21 hangtod verse 40. So verse 21 mga babae ato ning basahon balos-balos. And verse 22 hangtod sa verse number 40. Okay, palihog tindog as we give reverence sa pulo sa Ginoo. Mark chapter 5 verse 21, ang mga babae lang. Ready? Go! And when Jesus was passed over again by sheep unto the other side, much people gathered unto him, and he was nigh unto his feet. Verse 22. And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet. They saw him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death, I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed, and she shall live. Verse 24. And Jesus went with him, and much people followed him, and thronged him. And a certain woman which had an issue of blood 12 years, Verse number 26. And had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse. when she had heard of Jesus, came to the press behind, and touched his garment. For she said, If I will touch but his clothes, I shall be whole. And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body, but she was healed of that thing. Verse 30. And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes? And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me? And he looked round about to see her that had done this thing. But the woman fearing and trembling, knowing what was in her, came and fell down before him, and told him all the truth. And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace, and be whole of thy plague. While he is speaking, there came from the ruler of the synagogue house a certain who said, Thy daughter is dead, why callest thou the master any further? As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe. And he suffered no man to follow him, save Peter and James and John, the brother of James. Verse 38. And he came into the house of the ruler of the synagogue, and assayed the tumult, and them that wept and yelled greatly. And when he was come in, he said unto them, Why make ye this at home, and wept? The
Verse 40, altogether we did read. And they left him in the scorn, but when he had put them all up, he taketh the father and the mother of the damsel, and them that were with him, and entered in where the damsel was lying. Verse 41 na taman. Pray ta. Duko ang ulit yung mata dito. Pray, Father in heaven, Lord, salamat sa iyong tulong. Salamat, Lord, sa story sa Bible. Kasi din, Lord, ma-learn na mo, Ginoo, sa life ni Jairus, na ipagtuo niya sa imo. Ang labas, Lord, karon nga hapon, nga mag-reflect sa mong ginabuhi, Lord, kini nga story, kung magpabilin, Ginoo, sa mong kasing-kasing una, panalangini mong pulong, balang espiritu, ikaw magapamuhat karon, ikaw magkakondiktal sa matag kasing-kasing sa imong katawan, at ili-uli, Ginoo, nga way kahimuan mong pulong, kung ikaw mag-open sa heart and mind, tagay understanding, Ginoo, kung nasayod mi, kung wala imong tabang, wala imong presensya karon nga hapon, wala kini kumuslanan mong panantigom, paano kami nagasalig diya kanimo, nagaampo, nga ikaw, Ginoo, magatagbo sa panginahanglan spiritually karon nga hapon. Lord, salamat, ihatag na mong himaya ug tungog sa imong ngalan kini mong pag-ampo. In Jesus name we pray. Amen. Okay, pwede na maglingkod. So, kini nga story, while nag-study ko ani, before ta mag-adto sa kining title, makita nato diri ang life ni Jairus. Unya yun sa Bible nga si Jairus is usa siya ka ruler. Okay, ruler of in the synagogue. Meaning si Jairus is naa siya gitawag nga posisyon. Okay? A respected leader. Dili basta-basta. Okay? Kung ruler of the synagogue ka, meaning mga tao nga respeto sa imo. Ano kung ikaw ruler sa synagogue, ang mga tao nga naglantaw sa imo taas og posisyon. But diri nga chapter nga itong mabasa, with ang iyang anak nga babae, iyang daughter, nagkasakit, and yun ang Bible at the point of death. Okay? So naana sa gitawag na hapit na mamatay, maybe 50-50 na iyang kinabuhi. But kani nga time si Jairus atong makita nga naghangyo siya kay Jesus Christ. Diri sa may verse 22. Verse 23 ng Bible. And besought him greatly. Meaning nagpakiloy siya. In verse 22, and behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet. Despite sa iyang position, despite sa iyang being a leader, despite sa iyang responsible siya sa mga pagsimba, na siya posisyon sa church, sa synagogue, unya kini nga tao ilado. Pero kung makita dito ng Bible, when he saw Jesus, he fell at his feet. Meaning nagpaupo siya. He humble himself. Unya kini nga time, niabot yun sa punto nga ang daughter ni Jairus is namatay yun. Kaya tungod, atong makita diri nga kung sa si Jairus magkita siya nag-give up. Unya ingon Jesus Christ, be thou afraid. Be not afraid. Ayaw kahadlok. Only believe. So kani nga time naabot din ang punto nga ang daughter ni Jairus namatay yun, and then si Jairus magkita siya nag-give up. Muna karon nga hapon ang title sa mensahe gikan sa pulong sa Ginoo, from death unto life. Gikan sa daughter ni Jairus nga namatay, but gi-restore ni Jesus Christ. Walay laing nga makabuhi sa mga patay. In fact, kung makita nimo diri sa diha nga nidoon na si Jesus Christ, dingon si Jesus Christ nga kini nga babae wala ni namatay. Natulog kani. Di ba nabasa na to? Kunya ang mga tao nagkakatawa. Kasi natulog na klaro ning patay. You know what? Nay mga butang nga dinyo masabtan. Usahay mag-wonder ka nganong ay mga butang nga di mo masabtan. But you know what? Only God can know sa ato ang mga butang nga wala to kasabtan. Only believe. Wala ingon ni Jesus Christ kay Jairus. So the title is from death unto life. You know what? Kita, we are dead spiritually in sin. Okay? Patulong ka sa kalaglakan. Ngayon ang Bible, he that heareth my word and believeth on him that sent me, kung sa ibang Bible, from death unto life, will pass from death unto life. Meaning, padulong ka sa linaw ng kalayo, but thanks be to God, Jesus Christ is only hope. Itagahan ka niya hope, paglaom. Nga siya, sa diya nga nabanaw siya sa mga matay, kita po nga nagasalig niya, nagatuon niya, ato siya gidawat as our Lord and Savior one day, ubanon ka niya sa langit. Padulong na ito sa impyerno. But in word, makita na ito si Jairus na siya'y character. Okay? Ma-picture out na ito siya ba? Kung mag-swimming ka. Yes, applicable ni siya sa naayo man yun ang
nabanhaw maganin, nabuhi maganing Dr. ni Jairus ani nga time, but ma-picture out na to ni sa tuang tema karon nga man, so winning man. Ma-picture out na to ni nga kining Dr. ni Jairus is naga-picture ni siya sa mga lost people. Mga kinahanglan nga maluwas. Unya kini si Jairus naga-picture out ni sa mga soul winner. Mga believer. Ani si Jesus Christ, wala na picture kay siya mga Ginoo. Unya na yung mga tao diri nga naga-babag, naga-disturbo, napagay human diri nga na issues of blood, 12 years. Unya, mo pag yun ang touch sa clothes ni Jesus Christ, ani naayo. Unya, na-delay ang hangyo ni Jairus. Nga mo ato si Jesus Christ sa panimalay sa iyang anak ka babae, aron maayo. Mo na karon nga igsoon nga gabi makita na to nga ang ato ang pagbuhat sa bulaton si Ginoo pareha ani nga tayo. Mo na ang pag-soul winning na ato gitawag nga burden. Ang pag-ato sa pag-win of souls na ay gitawag nga kining labor, na ay paghagok. Okay? Na ay mga tao nga pwede nimo ma-encounter nga disrespectful sa imo, ang uban mag-reject sa imo. Okay? Karon lang gani dito sa San Roque for maybe mga 4 times na ko na yampo mga couple na sila. Couple ba? And then ako siyang invite maybe mga 3 times na wala niya po siya kay trabaho. Gahapon nagkanto may akong invite, ano siya, sige, simpa ko hapon. Karon ibalik ko dito, kung diyan tuan, na siya. Kunya, ano ko siya, simpa ko brad. Sabo, simpa ko. And then, nasakay na sa sikat, iwan nagkamlat ni kay GM. Siya na ang kalitong bata. Ay, kuya, ayaw daw simpa. Kaya masuko si ate. Yung asawa ba? Anak ko siya, makabisita ng simbahan. Pero okay na, kaya sa ngayon, ang na ko. You know what? Na yung mga times nga, sometimes mga tao, mahipong hindrance ba? Nag-ato tag-sumiling, pero nagin mga hindrance, pero dito mga angay ma-discourage, dito angay mabalaka. Kaya tungod sila naman tayo gitawag na kinig free will sa atong kinabuhi. Muna, Jairus, makita na ito tayo. He was an unexpected leader. He humbled himself. Okay? First point, makita na to. Unsa ang karakter ni Jairus sa kining time. Ma-picture out na to, ma-applicate na to sa atong man, the soul winning man, na si Jairus naghangyo kay Jesus Christ. He humbled himself. Wala niya baliha ang iyang posisyon. Kaya tungod, nakita niya ang need sa iyang daughter. Maybe, siguro kung siya, amahan man siya, ano na siya anak, so posible, nga naging siya kabalaka sa iyang anak, himuon niyang tanan, nga para lang maayo ang kanakihang anak. Okay? Kunya, kung imong makita dire, siyempre, ruler the sign of God mo siya, na siya'y authority nga magsugo sa mga tao. Pwede rin ko niya subuon ng mga tao. At tuwa ko to si Jesus Christ dito. Tingnan ko siya nga, kanang atuon niya akong balay, akong anak na babae doon sa akong balay, o niya ayun. Pwede rin ko kayo. Pero iwan kayo mong tanawin rin, siya mismo ni Dool kay Jesus Christ. Iyang po himself, nasa person dito. Okay? Nagpaubo siya. Makita na to, kung ikaw nag-win of souls, first point, makita nimo, even ma-relate nimo sa life ni Jairus. Number 1 is compassionate burden. Okay? Na ay compassionate burden. Yes, maka-experience tao struggle sa Christian life, maka-experience tao kaning mga rejection sa tuwang pag-win of souls, sa pag-soul winning. But you know what? Kung nakakay compassionate burden, maunay maghatag sa inyo ang motivation to go forward sa pagdaog og kalag. You know what? Kung kita wala kadaog og kalag kini nga church, maybe pwede ta nga manon nga simbahan lang. Maybe mahimo ang church nga entertainment. Pwede nga mahimo nga walay gitawag nga kining alive nga church. Dili alive nga kanang magsayaw. Pag kanang live fire ba? Kung mga lagad sa Diyos, we need to have a compassionate burden. Kung makita ni mo no, even kining malapatan, kung ma-picture out ni mo, dili man yung kayo dakong area, tama ba? Many times, pila na taka times nag-surwinning, ibalik-balik na ito ni purok 8, purok 9, ibalik-balik na ito yung psycho, mga young people, usay na pulaan na siguro, balik-balik na ito ha? Sige, surwinning. Pero iwan, kung nakakay compassionate burden, bisan pag-balik-balik ko yung nakalugar ba?
Kaya naadyo kay tao nga pwede mag-make ni mo. Naagi pwede ma-istorya ni mo na natagaan ni mo gospel tracks. Muna nga, kini nga church, yes, natay suliling man, pero yes, mahuman ang suliling man, pero still, padayon dyan po kini church, magdawag ka lang. Muna nga, kung ikaw, naluwas na ka, naagin ka responsibility. Ayok na kay compassionate. O sa iyo sa Book of Jude 22, and of some have compassion, making a difference. Compassion nga na ay panglantaw ba sa future. Can you imagine? Kay young people kahapon na siguro to, sa diha nga ma-action na kung sangyaw sa iya, kunya nag-iskot, nag-impirno, yan na naman kahit siya nga, pag-usap pa sa impirno ko, lutoon po ko dito, yan ilakaw. Okay? Okay? Dahil nga na ba? So you know what? Kung makita, mag-picture out lang yun sa tao, usay yun ang impirno, magkaroon na, paminaw. Kausa rin mamatay ang tao. Kung yun ang Bible, familiar pa kayo sa verse no? Mark chapter 8, verse 36, mag-unsa man ang maangko ni mong tibong kalibutan, kung niya imong kalag-balaglag. Familiar na sa tuwa. Kung nag-study ko ba kung pila grand total sa kinikalibutan, ang riches sa kalibutan ba? Approximately naa sa mga 700 trillion dollar, US dollar. Estimate na nga siya. Or some dako pa na. Imagine mo na, bangko ni mo na ang kwarta, bangko ni mo ang mga property, bangko ni mo ang mga butang rin sa kalibutan. Unya, usa ka kalag, malaglag, way kapuslanan ni mo ang riches. Muna nga, as a church, we need to go soul winning. Nganong maulaw mo ta? Ngayon people ang tingnan, nganong maulaw mo sangyaw sa may balita? Okay? Ayaw mo kaulaw, magsangyaw, mag-share sa gospel. Gabi, nagatuloy na yung sa yang amigo po niya. Nagsangyaw ko sa iya. Pero yan ang nadaan siya sa kwa. Wala ko na itong, i-invite ko ito na hindi pa itong revival. Wala ko na ito itong revival, ako itong invite ko rin nyo kay nanam kung may simbahan. Kaya niya si Dipon, tingnan po siya nga, kaya nga nyo dada, kaya nga na po na simbahan. Wala kingon sa buha. Kunya, anak ko, kuya, yes, anak kay church, pwede ka mag-stay sa imong simbahan, pero sa lang yung pangutana sa mga karong gabi. Kung wapot imong kamatayon, nakasiguro ba ka sa langit? Walang kausay tubag niya? Wapit ko kahit baluhan na. Liman ka na? Na ay simbahan. Faithful sa simbahan kada Sunday, nakasimba. Kauban niyang pamilya, pero wala siya kahit balo. Napadulong niya sa impyerno. Wala siya kasiguro sa langit. Muna nakakita ng mga, yes, we are Baptist. Nakasiguro ta, samtang buhay pa ta. Na ay preacher na nagwali. Ingon niya, kung ikaw, usapan mo siguraduhon imong kaluwasan, kung patay na ka, mas lisod siguraduhon ang kaluwasan. Kay buhay pa gani. Hindi mo siguro ang kaluwasan mo sa imong kalat. Muna nga, we need to have a compassion. Dili pwede ka malakaw-lakaw lang ta. Naikot nga ingon, a soul winner without compassion is like a duty. Okay? Pwede mo na? Maglakaw ta, mag-soul winning ta, without compassion ba? Walay kaluoy. Mag-visualize mo ba ang future sa tao? Kaya pala mo ito sa future sa tao? Labi na sa mga lost. Paon sa nato natalan? Lagi sa Bible. Di ba ta pwede maingon nga, kana nga tao, sa ako lang paglantaw, impyerno gina. Naatay Bible nga gibasihan. Ingon ang Bible, kinsa katong naay anak, naay kinabuhi. Para mas Bible, John 3:36. He that hath the Son, hath life. Clear pa kayo sa, wala na ano na. At kumeng, klaro na kayo ang verse na nag-ingon. Muna nga, kaya balong ka sa future sa mga lost. Tungod sa Bible. Muna nga, kita nga mga luwas, na atay gitawag nga responsibility. Na ay kuman sa atuwa. Whether you like it or not, na atay kuman to go. And soul winning. Pagkatrabaho, magalit tag 12 hours. Okay? Kung isipon mo, gamay rin tag time sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Yes, 12 hours or 8 hours nagatrabaho. Mga estudyante, 8 hours or pilang hours mo nag-aadtog eskwelahan. Pero soul winning usahay,
Dili man yung kayo taas ang oras. Right. Layo na ganit ng 2 ka oras. Amen. Unya sa usa ka semana, kausara mo kita magsuminig Sabado. Okay? Pwede ka magsuminog other day po. Extra mile ba? Sa pagdaw ko kalag, kaya naman, kahit palunta sa future, may ka po. Amen. Kung imong tanaw ng kalibutan karon, nag-awas ng kalibutan karon. People are dying. Amen. Tanaw kung Diyos, di ba? Grabe. Wala na yun. Huwag yung kayo makita may balita sa TV karon. Sa mga news, wala yun. Ultimo pag-gobyerno, nasamok. May mga patay, may mga rape. Grabe na ka-worse. Amen. Wala nga. We need to double time. Right. It's a blessing nga ang postline mga membro na himong part nga mag-involve sa pagdaw ko kala. Amen. Kaya yun ang Bible, angels will rejoicing. Mm. Now the question, matag ko sana ito karon. When was the last time nag-went to souls? Right. Kung ano pinaka-book-up na pangutana. Kung ikaw rin yung makatubag kanin, ako rin yung makatubag kanin. Pila kakalang atuwang na sa niwan. Kuya Bob, nabungol na bagong paminaw ang pagdaog kong kalagoy. O mali ang atong pinte nga trabaho. That's right. Trabaho man ni sa Dios. Amen. Kunya kini nga trabaho. Tagsaray mo involve mali. Mm. Ang preacher nga nag-ingon nga kung adto ka sa trabaho na mga fly per tinaghanag aplikante. Pero why mga bakante? Why bakante trabaho? Na mga teacher na-graduate pero wala trabaho. Nakagraduate. Ang uban na board passer pa gyud. Wala trabaho. Meaning daghan kay aplikante pero why bakante nga trabaho. Pero ang mulaton sa Ginoo, perting dako agi bakante gyud. Right. Amen. Dako jud kay bakante. Pero problema, walay mo abante. Right. Okay? Pamilyar mo no? Walay mo abante. That's right. Usahay mo abante to, pero tapaw mo kayo. Wala nga kung ang surwinin, kung imo lang yung i-emphasize imo kaugalingon na dapat na kay compassion, na kay panglantaw, na kay vision for eternity. That's right. Okay? A soul winner must have a genuine burden. Okay? Sometimes mga Bible student, sometimes sila sa diha nga napas sila sa ilahang pagskwela. Ma-appreciate na ko nga grabe din lang training. Lakaw din Bible study, soul winning. Kaya mo may trabaho. Wala ang mga estudyante dito sa Mount Calvary nga mga Bible student. Kung dili gani kinudana ilang commitment, wala uban undang. Mm. Ang uban ikakaya. Right. Kaya tungod nakita nila unsa day ka challenge ang bulwaton sa Ginoo. Wala akong passion kita kinahanglan og kay genuine nga burden for those who are spiritually dying. Kini si Jairus, kini siya compassion di kayo man. Hapit ka mamatay iyang anak ng babae. Pero makita nimo diri Jairus sa compassionate burden. Right. Ikaduha, in verse 22, tanaw sa Bible, Mark chapter 5, verse 22. Here ang Bible, and behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet. Number 2, from death unto life, we need to have a compassionate burden. Number 2, we need to have humble spirit. Mm. Di ka pwede ka surwiling ka kagtaas na garbo. Right. Amen. Inuod yun eh. Kaya kanistin ko kayo sa una. I don't know kung narinig ni Pastor Munching. Bago ko kung naluwas na ito, kunya sa Mount Calvary na trackway. Mm. Kunya ang mga trabante sa Banawe, kawaban Pastor Munching, hatag truck sa Sabot, sa Plaza. Kunya, kami gahatag truck, sa umpire pa kayo tago pa niluwas. Ala, hatag ko Pastor truck, hatag mga tao. Karon din namin nasugatan. Pero, yung paghihat ko din speakers, oh. Karon kay atake may dito di man na tinuod ang di pa na tinuos Jesus Christ tao man na. Yan apoy ko kauban. Wa po siya kanang ko siya tubag ba. So ako ni tubag. Antod na uli naabot yun sa kaning kainitay. Para glalis. Pagabot ako sa balay instead yung hatag with drugs, instead yung malipayon ko pero na ako kay guilty sa kasing-kasing. Wala maayo tong lagawa. Kaya naman, nakaagi ko panaglalis. Right. Hangtod nga naingon ko nga. Marimember din ako ba? Maybe mga 5 years siguro or 6 years. Marimember man ako ginan siya. Anak ko, wa mo kagatuong nga Jesus Christ, Ginoo.
Kapakutan mo ka. Kung matubangan mo si Jesus Christ, imo matubangan. Kaya ba rin mo ingnon si Jesus Christ nga ikaw di Ginoo, tao ra ka? Siya nga ayaw po na oy. Ana siya. Sobrahan ka po sa ano ba? Ano, pride na gito siya. Di pa kaya sa Bible, pero usahay, tungkol sa atong knowledge sa Bible, wala ka. Careful ka ng Bible usahay, kaya musulod ang karbuan eh. Amen. I-try ko daw, suluin unya pride kay ka, di ba? Huwag kay tao nga, kuminaw si mo. Kang ditsyo condemn sa tao. Napoy men dito sa Mount Calvary sa una. Lahi po niya suluin eh. Pitanaw niya nga, lahi po nga, dekorasyon na sa balay. Buwan na din nga, di mo na tinood. Okay? Eh may ana ba? Wala nga ang tao, di mo naminaw, kaya naman. I-condemn naman daan. Right. Amen. Wala nga, sa ako lang observe no? Pag surwining ka, kinanglan yun o kining humility. Right. Many times, pwede ka sirat, pwede ka bundakan, ganyan puntahan sa balay. Ang ubang gani, mayon, nag-ausad ni San Roque, kisapaan ko sa akong tricycle na, gibanting sa gilid. Kaya pastor, ano imong tricycle yung nagpatunga, ikapagi. Suri-suri kayo doon. Ya, sunod, banting na sa gilid. Pero ati ko to siya ko. Sundo ka to ba? Wala na, pabos ng taon. Okay? Kaya naman, putak hibalo niya, pato to silang balay, kumita ka ng kurumdom. Yung manok to kayo tayo. Uy! Ni kalalis na kulain kayo niya. Musuruinin ka. Right. Amen. Di ba? Uy, pao ba na hindi? Ay, ikaw na pastor, ito na ulit na. Dili, wala, dili, open ang ilang door para sa imo ha. Right. Labaw na yung mga estudyante. Okay, mga young people estudyante. Nakay classmate, niya, ang imong batasan sa eskwelahan. Di makita, maluwas ka. Niya, magsurwinin, mato silang balay. Hoy, sikuan man daw, ayun na ta. Lahi kayo mga kinabuhi. Right. Wala. Kinahanglan yun nga kita mag-surwinning ka. May not perfect ang Kristuhanon, pero kung surwinning atong basihan, we need to have humility. Right. Okay? Pero, hindi po dingon nga panagdaog na kanang, halimbawa, nasa verse nga, klaro na yung kayo nga, itinood, pwede ka mo siya verse. Pwede din mo siya i-review, pinagi sa kanang in a simplest way ba, kanang maayong pagstorya. Wala nga, hindi lang pwede nga, arrogante kayo kang magsurwinin. Diba yun? Ultimo, pasundok pala, hindi kita. Okay? Wala nga, we need to have a humble spirit. In verse number 22, si Jairus, naasay kitawag na humble spirit. A soul winner must lay aside pride, position, and reputation for the sake of souls. Okay? Kaya mga businessman, kaya usahay, mga datong na sila, pero ma-appreciate ka ko. Dili pagpuntanan, pero na mga businessman nga Christian, especially kaya nga sa Mount Calvary, nga, yes, na sila, dato na sila, pero naagipon sila, humbleness ba? In terms, mag-surwinning sila, ultimo ka nagsipuno, ilahang sa iyawan, kanang mga bata. Nagi-cares ka lang sa tao. Wala nga, kung imong tanaw si Jesus Christ, dili siya ingon nga, sa diya ka nagpakita sa example, in Jesus Christ, nakita niya multitude, and He was moved with compassion. Okay? Nasa humble spirit. And number 3, another thing is, humility invites divine help. God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. James chapter 4, verse 6. God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Kung kita garbuso kayo ta, usahay, dili ta pag-correct. Naman ta, usahay, sakto man ta sa itong paglantaw. Diba? Diba usahay nga, kung koreksyonan ta, murag, pas maayo pa mo si mo ha? Eh, may nga na ba? Kaya what? Kung makita ni mo, kung makita tao, mag-involve sa surwinning, makita ni mo ang tudluan ka sa Ginoo ba? Try lakaw, surwinning, di ba? Tudluan ka sa Ginoo, usaon pag-focus. Right. Usaon nga, mag-approach ka ang tao, kung dili man ta master ani, kayo, tanan nga mga believer, ilit dito sa Ginoo. Kulang ra kita sa paglakaw. Right. Kulang ra kita sa pag-involve. Amen. Una nga, inikabot sa time ng mga matay tani kalibutan na. Ang imo ra yung nabuhat kay Kristo, mo ra gyud ay mag-last forever. That's right. Una nga, atong himo din sa kalibutan, wala may mali magtrabaho, wala may mali magnegosyo, wala mali na.
Pwede natin na ito kalimtan ang dako kapulaton sa Diyos. Amen. Pagdawa mo ka lang. Right. Pastor Munsing, nindot kayo standard. Kung kini nga church, wala na sa winning, may pagisirado na lang eh. Right. Amen. Tingnan ka na? King anak, importante ang soul winning. Amen. Pero ka, mahalap, mingon na sila. Anak po ng baptist na po, bangdani na po. Okay na na, oy. Kami kayo nun ba? Niya, ikaw din, wala ka na dani. Asama po ka na dani. Dadani ka sa yawa. Ano man? Sige, kagbuhat kong sala. Right. Tuwa lagi pwede mo dani sa tuwa karon. Amen. Kung di ka ba dani sa Ginoo, dani ka sa yawa. Right. Kung niya, pinaka-worst kung sa yawa ko madani. Ano man? Pag-antos ka sa hantod-hantod, dili kalimutan na. Right. Pag-antos pag sa impyerno. Diba? Klaro naman ka ng sa Book of Luke, chapter 16, ibasa na ko na one time. Akong nakita ba? Gikan sa iyang mata, nakita niya, lifted his eyes, being in torment. Kunya, gikan sa iyang tang, nanangayo sa tubig kay Lazarus. Kunya, ang iyang memory, kay nungdo pa siya sa pamilya. Grabe yun. May mga anak, iyang mata, iyang dila, iyang memory, fresh pa kayo. Nakita, ay labigay siya Lazarus. Anong naman si Lazarus niya? Upan, may email na sa una. Paita no? Ano nalangit mo sa bungiro? Makita? Ikaw di ay. Okay? Sa bungiro ako. Tingnan na ba? Kita pili mo ang fresh pa kayo panguna. Meaning, conscious pa kayo. Right. Amen. Unya, nagangyo pa siya kay Abraham. Naantag ko yung pamilya na pigsuon dito. Padat, ibalik na ito si Lazarus. Dito ba, pawarningin dito sa pigsuon? Pero wala na chance. Right. Wala na chance. Wala nga kita, nagatuon ka na ang chance na maluwas ang tao, karon nga buhi pa. Right. Kaya kung patay na, wala na. Right. Isa pag-insist nila ng purgatorio. Isa pag-insist nila na. Pero kung nasahid ka sa Bible, hindi ka mutuwa na. Imagine di mo. Butang ka. Kagi mo ka na sa una. Eh, wala na to sila ginadaot kung mga pero nga nila, nakagi mata na. Sa akong mama sa una, grabe bayad na ba? Hindi naman ba? Pagkamatay sa akong mama, anak ko ante ba? Anak ko te, padamon ko, musong mama, perminti mo, padamon ko siya. Nah, ato dito sa Porkia. Pag-isa dito, kada Domingo. Nya, pila may bayad. Ang barato naman, ay lang, espesyal. Kung ang ordinary. Ang ito, umunta, sige. Liman ka. Ako lang, inuman mga 5 kabulan kung nagbayad kada Domingo. Pag-isa. Okay? Kunya, puso ko maghihapoy. Wala bang gihapoy kini? Pro, nga ang akong mama nas langit. Right. Amen. Kisa pinakahibalo. Ulay. Wala kahibalo. Bisan pag-aurong din mong kwarta. Kunya, try daw pangutana ng pare. Pangutana. Ay, brother. Musta naman itong akong mama ang kalag? Nalangit na to. Nabingon na siya. Dahil nag-ampo. Dahil nagbayad. Amen. Flow na siya. Pwede nagbayad. Ba na ang kaluwasan na to. Di yun ba? Di yun mabayad ang kwarta oy. Imagine nyo mo panahubog. Nagkakwarta niya. Pwede pa rin malangit. Grabe. Right. Imagine nyo mo na. Sukaron. Wala ka nag-condemn sila. Wala ka nag-judge sila. Bigit ka gospel. Ihatag ka ito kamaturan sila. Pero sila may problema. Kaya sila madawat. Right. Wala na ito. Di na ito accountable. Amen. Okay? Wala nga, soul winner must lay aside pride. Hindi yun. Posisyon, usahay. Kita, wala man tayo mga posisyon. Di man tayo mga manager sa bangko, di man tayo mga lawyer. Okay na. Okay? And also, reputation for the sake of souls. Kining reputation, pinaka-importante ni siya. Try ko daw, nakay silingan. Kunya, tungod sa imuhang dili maayo nga reputasyon sa silingan nimo. Try ko daw ganito sa winning. Di ba? Close kay lang door para nimo. Wala importante ang reputasyon na to, atong nakapalibot sa to. Dili man ato na ipagangko. Pero inuwat mo na siyang isang kasusi nga sila maging open sa pulong sa Dios. Right. Amen. Kaya ako lang, always na mo ginasulti na rin. Ang tao wala na nagabasa ng Bible, ang inagbasa nila imong kinabuhi. Ang akong kinabuhi mo na kinabasa nila. Right. Pero minaw, na yung mga new converts na rin. Tabangan na to na sila. Amen.
Kaya naman, kung matabangan na na sila, mag-grow na siya, mag-mature na siya, kabalo na mo sa winning, di daghan ta. Amen. Ayaw po, gamitan mo ang Kristohano, ginabuhay nga, mapandol na sila. Right. Kaya kung mapandol na sila, ikaw may hinungdan na. Muna dito sa Sunday School, sa mga sa singles pa ko, wala na si Pastor Junior, kang pastor sa Labangalon. Ano siya? Pila ka buok, kalag, nadala mo sa simbahan. Tungo ng uban. Wala yun. Yan, mana naman siya. Pila ka tao ang nawala sa simbahan tungod mo. Tungo na po. Itaghan mag nawala tungod sa di maayong karakter. Right. Amen. Stumbling block. Muna nga question, pila ka tao imong nadala sa simbahan, nag-grow siya, nangalagan siya. Kita rin makatubag ka na. Di mo na ito na computer, di mo na competition eh. Pero nga, hindi tayo nga ba? Pila ka, believer ang nabag-slide, tungod di mo. Instead ka mo, grow na ito, pero wala lang. Kaya tungod sa imuhang, dili mayo nga reputasyon. Amen. And said, usa na siya nga susi. Sa tuwang kinabuhi nga pagpadayon ta. Pagdalag number 3. Una siya kong time. Pakita ng Jairus na sa gitawag nga persistent faith. Verse 23, usa nga sa Bible. And besought them greatly saying, My little daughter lieth at point of death. I pray thee come and lay thy hands on her, that she may be healed and she shall live. Meaning nga siya persistent. Padayon nga pagtuo. Soul winning is a work of faith. Right. Muna nga, huwag kay pagtuo, asap. Kisa mo kayo magkaroon at itong surwining, huwag kay pagtuo. Unang-una, huwag kay katong impyerno. At itong kay surwining, ano? Diba? Huwag kay katong langit. Naay pagtuo na. Muna, ang pag-soul winning, it takes nga na kay persistent faith. Right. Amen. Mapanadayunon na pagtuo. Nagatuo kang impyerno, nagatuo kang langit, nagatuo kang ang tawad ni mamatay, wadto sa impyerno. Wala kay pagtuo na. Nagtuo ka na si Jesus Christ, siya ang Savior, siya ang manluluwas, siya nagpalansang sa krus, giula iyang dugo para sa kapasayloan sa itong mga sala. Siya namatay, gilubog, at 3 days, nabanhaw siya. Siya tungol ni Ana, kung kita mo saling, mo dawat niya, makaangkong nas kinabuhay tayo. Wala nga natin persistent faith. Wala nga, dili pwede mulakaw ang unbeliever. Dili pwede mulakaw, so hindi pwede magpapretend siya ang luwas, pwede na po siguro. Pero wag din ay bunga. Okay? You know what? Jairus has a persistent faith. Right. In soul winning, we need sa kanang area. A soul winner must have faith that Jesus will save the lost. Hebrews chapter 11 verse 6, yun ang Bible. But without faith, it is impossible to please God. Una, ang soul winning, makapahimaya sa Diyos. Kaya naman, is a work of faith na ay persistent na pagtuwa. The last, number 4. Makita na to, Jairus have a persistent faith. Number 4 is nasa trust despite of delay. Di ba na ay babae rin nga na sakit? Nandun sa verse number there's verse number 30, tama. And Jesus immediately, knowing himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes? In verse number 29, and straightway the verse 28, tama. Direta sa verse 25. Okay? And a certain woman which had an issue of blood 12 years. And verse 26, and had suffered many things of many physicians. Usa ka babae nga na issue of blood 12 years. Unya daghan na siya doktor katuan. Ingon ang Bible in verse number 26, and suffered many things of many physicians, and had spent all that she had. Yan ang igasto ang tanan. And was nothing better but rather grow worse. Wala kaya po'y kaiwan yung sakit. Unya yung Bible, naka-worse na. Naka-worse. Muna kasadyakan, nihikap siya sa clothes ni Jesus Christ, naayo siya. Naay, dili ano yung time, kaya naman, ang doktor ni Jairus, point of death pa. Wala pa yun siya namatay. Pero tungod aning babae, na-delay. Unya, pag-abot rin sa verse 37, makita nyo ito niya nga, naiusa katao rin nga verse 35, tanawa. While he yet speak, there came from the ruler of the synagog's house, certain which said, Thy daughter is dead. Patay na imuhang anak na babae. Kung yan napagin niyo,
Why troublest thou the master? Nga daw imo mo man ang istorbo ng kanang master si Jesus Christ? Nga patay naman imong anak. Ipakita niya nga walay paglao mo, patay na. Dungkay kayo ka. Walang Kristohanon usahay ba? Ay one time, nadungkay na po na ako rin. Nagwali siya. I think si Brad Carlo. Okay? Nagwali siya ba? Nadungkay na po na ako rin during super meeting. Ano siya? Aman sa sikihan. Ano na siya? Sa diya ka nagsangyaw sa dito. Ano na, ang tao, kanyang sangyaw na luwas. Doon niya, nayon siya. Nga karon pa man ka do? Nga, 40 diyas lang ta sa ako ang mahal sa kinabuhi kung gikan sa pagkamatay. Sabot ba? Natili. Wala nakaabot. Right. O po na usahay. Kung kita magdugay-dugay ta, maabsan kita sa mga kulto. Amen. Absan kita sa kulto. That's right. Kaya kulto ron, paspas mo kayo lagaw. Okay? Paspas kayo sulwining. Hindi na sulwining nila. Kita ang tinon niya sulwining yun. Sulwiner. Okay? Hindi na panghambog, pero kita man nagdala sa tinuod nga kaluwasan sa gospel. Amen. Trust despite of delay. You know, pasok kang surveilling, daghan kayong mga pwede madelay. Usahay, maglatad ka sa imong sikat, usahay, magubaan ka. May mga delay usahay ba? Pero padayon na yun. Despite of delay. Amen. Usahay promise, despite there is a verse number 37. Okay? There is a verse 36. As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said unto the ruler of the synagogue, be not afraid. Only believe. Despite of delay, but Jesus encouraged Jairus. Ayaw kadlok. Believe. Only believe. Salig kay Jesus Christ. Salig sa buwan mo niya. 37, and he suffered no man followed him si Peter, James, and John, the brother of James. So kini nga babae, gibuhi ni Jesus Christ. Right. Gi-restore niya ang kinabuhi sa kini nga babae. You know what? Ang mga tao, padulong sa impyerno, dili ka maka-restore sa kana ka tao, dili mo mausap ang destinasyon, anak. Pero you know what? Si Jesus Christ, kaya niya usabon ang destinasyon sa tao. Kaya niya usabon na kana ka tao, padulong sa impyerno. Pag pwede niya, maluwas gikan sa kalaglagan sa impyerno. Amen. That's right. Ikaw ang gamiton, ako ang gamiton. All believer. Unsay mo ang itawag nga greatest joy sa imong Christian life. I understand sa mga believer, kung sa ilang dako ang kalipay, maybe money, maybe fame, financial, all those things, pwede mo nilang greatest accomplishment. Pero you know what, kung gustuhanon ta, sakto ta conviction, ang greatest accomplishment na to, na ikalat, mas maluwas. Amen. That's right. Angels of heaven will rejoice in. After sa sa judgment seat of Christ, na kay crown. Example lang din sa mga, sa Sunday school nga sa mga young people, anak ko, kung mag-graduate ka, kunya, ang imong classmate na ay medal, na ay ribbon, valedictorian, daghan kay award, kunya ikaw, wala kay award, kung sa imong imuon dito, paglantaw, palakpak, congrats, kung imong mahimo. Pero katong na ay medal, na ay gitawag ka reward, blessing kayo na sila. Right. You know what? Sa itong Kristohanon na kinabuhi, muabot ang judgment seat of Christ. Yes, padulong ka sa langit. Pero audience na dito, wala tayo crown, wala tayo reward. Amen. Wala nga ang Kristohanon, pwede niyo maangkong reward mintas buhay pa ka. Even si Paul. Okay? Naka-aim siya reward. Trust despite of delay. Okay? Na yung mga delay nga pwede mahitabo. Gamito ni Satan, but dili ta buundang na. Conclusion. Bring the lost to Jesus. No matter the cost. Bukat kayo ni. Okay? Just like Jairus, he humbled himself. Bring the lost to Jesus no matter the cost. Although, kung ating para nato, listen din buhaton, but wala'y posible sa Diyos. Kung ato ning pangayon sa church, ato ning himuon sa church, ay nalagi kay himuon. Don't be ashamed. Don't be ashamed. Amen. Number 2, believe, even when it looks hopeless. Na yung mga church karuan na katong surwining, Right. daghana. Kaya mo nila, pilihan na daw maluwas. Ano, surwining ko man. Pinili naman sa Ginoo maluwas.
Ato na lang kuhawa na yun sa Bible diyan nga sa 1 Timothy 2:4. Yun ang Bible that all men to be saved. Right. That Amen. willing that any should perish. Right. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen. Ato na lang, di na pwede mong i-contradict ng Bible, anak. Right. Kung pinili na. Yung may contradict ng Bible, una nga, wala ka gato, pinili lang maluwas. Kaya ang desire sa Diyos, tanan nga tao maluwas, as long as na siya mo response sa gospel, sa diya nga siya mo dawat ng Kristo. Una nga, believe, even it looks hopeless. Right. Ikaw, ay ano sa inyo ah? 9 times na magsuwinig ka nga, nana ko invite, nakasimba na na to, pero pagkabot mo, balik mo kag-invite sa iya. Hindi ka kumsimba sa iyong simbahan, right? Dahil mga anak, Right. it looks hopeless mo. Gusto niya itong iadto eh. Ay uban, tok-tok ka rito, pwede mo sangyaw. Kaya one time din sa may propeno at tagong-drugs ba? Sa'yo, puto na ako kay nagpa sa kahoy, nasa gibo ba? Nay, mga nasma kong years old, Nay, matag pas kong drugs, para sa hong kung sige no. Ano siya, ipunta mo niya, kay busy ko na may trabaho. Sige na, ipunta lang ito mo niya. Say, may mga times nga, kaya nga, may paglaon din. Saan hindi mo lapatan? Kaya ano naman ka? Hindi naman, gospel tracks, halos hindi mo gawin. Right. Grabe, busy. Right. Okay? Una nga, believe even if it looks like hopeless. Discouraged, and normal nga. Nakikita yung discouraged to eh. Rejection, sampo. Huwag pala pagsunod mo sa balay, i-reject na ka. Unsa ka nga grupo, unsa yung reliyon mo. Pagpingon ka pa ni, dilibig, kuhan mi dire. Ako'y, kaya kailas Pastor Monje nga ni, kung nagkatayo sa camber sa Jinsan, yan naman niya sa mua, nag-deliver. Si Rulan, siya. Asa na si Pastor? Ano sa nag-Monje ron? Bab, Pastor, as nalapatan ni, kauban mo dito. Ano siya mo ba? Anak ko nga, ikaw na asa na ka ron? Ako di asmay ko, nagpapa, nagtahi ko sa camber. Ano siya, kamang mga tabanding nun di, wala puro na mga baptist. Ano ko, ikaw di? Siya, katoliko ako. I-share pa siya, testimony siya. Nakasimba ko na yung simbahan ba? Katunguyap na ko sa una. Kunya, wala ka ni padayon. Siya nga, wala ko ni padayon. Bawat anak ko nga, yes, katolik yung ka. Wala, hindi ba na? Aksyon ang usangyaw sa iya. Usangyaw na siya ko, wala naman siya. Para na siya, ay busy pa. Lakaw siya, buwas siya kasi ko, lakaw. Wala ka, at least na-remind ka. You know what? 9 times nga, murang ma-discourage ka, fail ka, rejection. Sometimes, disrespectful ang tao sa ato. Right. Usahay, tungod ka sa religion. Amen. Saan ko lang ingon sa tabango, kapalo mga uban na ni, extension class niya. Ako, magkikumot ang kasing-kasing ba? Ipahawa ko niya sa basta extension class kay di daw pwede ang baptist niya, di daw pwede ang lahing kinuhan. Okay, hindi magtadlo. Pero pag abot ako dito, ini kasabado, kabalo mo sa mga dito, mga bata, nagdulak taksi, nagsukal. Right. Anak ko, grabe ko ning tawanan ni. Extension class, pulong sa Ginoo, ginadilian, pero sugat, okay ra. Abot pa rin sa kapilya, sunod. Bahala ka ng kapilya, at least, himo ng mumpan. Right. Can you imagine? Pulong sa Ginoo nila, ipahawak niya, ibalihan ang sugal. Yan tao pa rin mata, Lisa! Bible story na, din sabi ko ya. Lindo, kaya kong taksi na eh. Sugal. Wala nga. It's love so blessed, but you know what? One day, mga atubang ginas na sa Diyos. Wala kita, kung kita naluwas, tinood, naging tayo burden, compassion sa kalag sa tao. Believe even it looks hopeless. Mag-pray ta? Hindi ko ang ulit yung mata. Let us pray. Father in heaven, Lord, salamat karong ng gabi. Salamat sa imong bugmag kayo, God. Salamat sa tulong na imong paabot karon. Salamat sa life ni Jairus. Na siya Ginoo na imong turning point, example Ginoo. Masalihin ang na-need ang tao. Give this need, Lord, na mga tao masave. And I pray na ikaw mag-bless sa mata ko sa nadri karon. Bless ang invitation, Lord. Ikaw mag-auban, ikaw mag-speak sa kasing sa mata katawan na nadri karon. Ihatag na mong glory, dimaya sa imong ngalan. In Jesus' name, Amen. Ito ko sa ulo niya sa mata. Never head bowed, very close. The verse is very clear tonight. From death
unto life. We know so on tonight that people are dead from sin. They were going to hell because of that sin na silang pinabuhi. But the key is in ours. Ang susi, igsuon na nato. Ang susi para sa dili na impyerno na nato. Yes, sometimes in soul winning na ay hardship. There are persecution. Sometimes in soul winning na ay gitawag igsuon nga heart. Lisod. Yes, sinuod na. But don't forget about the Lord promise of God. That He will always be with us even unto the end of the world. Teaching of all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Whatever persecution, whatever usay pagkamay-tamay sa tao sa tuwa, ayaw lang yung surrender. Padayon lang kita. Padayon lang kaigsuon nga isang iyo, huwag mayong balita. Kaya naman, kay kung wala, kung undang ka, maunsa na ang kalag sa tao.